Lahat tayo ay gawa ng Diyos. Lahat tayo ay mga nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang karangalan. Kaya nais ng Diyos na kung tayo may hihingi sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, ay matatanggap natin sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kung may mga bagay na wala tayo, pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat lahat ng bagay ay sa Diyos nanggagaling. Ito po ay pinatutunayan sa unang Kronika sa Kabanatang 26, ang talatay 11. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ang nataas na Pangulo sa lahat. Kaya lahat pala ng bagay, ang nakasentro talaga ay ang kadakilaan ng Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian, at ang kanyang pagtatagumpay, at ang kanyang karangalan. Kaya lahat ng mga bagay ay pwedeng ibigay po sa atin. Kung tayo mimisay nawawala ng kapayapaan, sa Diyos nanggagaling po ang kapayapaan. Kung nais natin ng pagliligtas, ang Diyos talaga ang tagapagligtas. Lahat ng mga bagay na wala sa atin ay pwedeng ibigay ng Panginoon. Lalong-lalo pa ngayon sa araw ng Kapaskuhan. Maraming mga tao minsan ang nalulungkot, maraming mga taong dumaan sa mga pagsubok, mga paghihinagpis. Pero kung makikilala po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, mararanasan po natin kung ano man ang wala sa atin, ay pwede pong ibigay ng Diyos sa atin. At yan po ay nagsisimula sa panalangin. Sapagkat sa panalangin, paghihingi tayo, bibigyan tayo ng Panginoon. Sa aklat ng Mateo, sa Kabanata 7, ang talatay 7 hanggang 11, ganito po ang sabi. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang bawat humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan siya ng ahas? Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? At ang napakadakilang binigay ng ating Amang nasa langit ay ang Kanyang bugtong na anak. Sapagkat ang Panginoon, siya'y pinadala ng Kanyang Ama para maging tagapagligtas natin. Siya ang tumubos ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. At kung malalaman lang natin ang kasulatan at ang katotohanan, siya talaga ang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. At ito'y pinatutunayan sa aklat ng unang Timoteo, sa Kabanata 2, ang talata 4, na siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan po pala ang layunin talaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung tayo'y magtamo ng kaligtasan. Kaya mula sa pagsilang ng Panginoon, may magandang plano na ang Diyos sa atin. Isinilang ang Mesaya, isinilang ang tagapagligtas upang iligtas po tayong mga makasalanan. Ang kailangan lang, sumampalataya po tayo. Napakalaki po ang nagagawa ng pananampalataya. Kaya ang pagtuturo po ng kasulatan ay napakasagana. Ang Biblia po ay punong-puno ng karunungan.
sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Ibig ng Diyos na tayo ay laging ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ang kailangan lang, manalangin at tumawag sa Kanya. Kaya sana po, kung may mga kababayan tayo na mayroong kalungkutan sa araw ng Kapaskuhan, pasayahin po natin sila. Ipakilala natin na mayroong Kristong tagapagligtas, mayroong Kristong tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, anuman ang inyong hihingin ay inyong tatanggapin.